Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, may dalawang bagay na hindi mawawala sa Pilipinas: traffic at yung lintek na korupsyon. Para bang jowa na hindi mabitaw-bitawan kahit harapan ka ng iniiputan. Kaya ngayong episode, para maiba naman, imamartes natin ang 5 pinakadahilan kung bakit parang kapit-toko ang korupsyon sa Pilipinas. Huwag na tayong magpanggap na hindi natin alam. Tara, himayin na natin yan. Tito John's TV. Unang-una sa listahan, alam na natin to: political dynasties. Parang family business na walang franchise expiration. Yung lolo naging mayor, tatay naging congressman, anak governor, tapos pati pamangkin SK chairman. Parang family reunion sa government positions. Nagpapalit-palitan lang sila. Sa budget, si ate ang treasurer, si kuya ang contractor, pinsan ng driver, inaanak ang consultant. Kaso, taxpayers' money ang puhunan, hindi pera ng pamilya. Ang problema dito, pag hawak na ng isang pamilyang kapangyarihan, yari na. Mas madali nilang mapapaikot ang pondo at desisyon para sa sarili nila kaysa para sa bayan. Kapag may sabit si tatay governor, sino ba mag-iimbestiga? E di kapatid na congressman. Kaya kahit caught in the act, wala kang laban. Para nagkasala sa bahay nyo, tapos nanay mo ang judge. Ang ending, sermon lang, walang parusa. Kaya imbes na check and balance, nagiging check and balance ng bank account nila. Kung sila-sila pa rin ang nasa pwesto, iikot lang ang luma at amoy kabaong nilang ideya. Parang adobo na paulit-ulit iniinit hanggang sa maging ulam ng 3 henerasyon. Ang ending, walang innovation. Kung saan natulog si Lolo Mayor, doon din natutulog si Apo Councilor. Kailangang matuto ang mga botante na hindi lahat ng may apelyidong sikat ay automatic qualified. Kung term limit ay 3 years, ayos sana. Hindi pwedeng after ng tatay, si nanay naman, tapos balik ulit si tatay. Parang tag team wrestling, walang tigil. Dapat once out, out talaga. Hindi yung out ka muna tapos balik ka after 3 rounds. Pangalawa, mahina ang justice system. Dito sa Pinas, parang teleserye ang kaso at pabebe. Tatagal ng dekada bago matapos, tapos minsan wala pang ending hanggang sa makalimutan na. At kung mayaman at makapangyarihan, pwede pa mag-staycation sa hospital ward kaysa makulong. Pero kung mahirap ka, ay nako, kahit magnakaw ka lang ng dilata o kahit panty ng kapitbahay mong 1 linggo nang nakasampay, baka 1 dekada kang kulong. May tadyak bugbog balibag kotong ka pang pa-welcome sa bago mong tahanan. Kaya hindi natatakot ang mga big time corrupt officials kasi alam nilang mabagal at sablay ang sistema. Madalas nahuhuli ang maliliit, nakakalusot ang malalaki. Pangatlo, kultura ng utang na loob. Ito yung tipong binigyan ka ng politiko ng libreng bigas, libreng tsinelas o nagpapalaro ng paliga sa barangay, ayos na, vote secured. Parang nabili ang boto ng isang pansit canton at 3 sardinas. Kaya naman imbes ng competence, napaprioritize ang utang na loob. Kumbaga sa cellphone load, pasalod politics. Kaya paulit-ulit bumabalik ang mga politiko kahit obvious na palpak. Pang-apat, kahirapan at kakulangan sa edukasyon pagdating sa pagpili ng tamang kandidato. Isipin niyo to, kung araw-araw iniisip ng mga tao kung saan kukuha ng kakainin bukas, wala ng energy pa para magreklamo tungkol sa billions na ninanakaw ngayon. Edukasyon pa kaya?
Kung walang access sa tamang impormasyon at critical thinking, mas madaling mamanipulate ng fake news at campaign jingles. Kumanta at sumayaw lang sa kalsada tapos nagpatawa ng kaunti kahit gasgas na, kasama na sa listahan ng iboboto. Kaya ayun, tuloy-tuloy ang gimmick at kalakaran. At panghuli, tolerance. Yes mga bossing, tanggap na ng iba ang korupsyon na parang parte na ng kultura. Lahat naman daw magnanakaw. Di iboto na lang natin yung pinakamagaling magnakaw. Yun yung mindset ng iba. Pero nung bago ang eleksyon, akala mo yung kandidato nila ang babago sa Pilipinas at buhay nila. Pero nung sumabla yung idolo nila, imbes na singilin at managutin, sasabihin na lang na pare-pareho lang naman sila. Yun din ang sinabi niya sa mga ex niya. Pare-pareho lang naman sila. Pero nakarami na pala, paulit-ulit lang. May mga taong imbes na mainis, nagiging immune na. Parang traffic, naiinis ka sa una. Pero ngayon, part of daily routine na. Kaya kung wala tayong pagkakaisa na panagutin at singilin ang mga nagkakasala, mananatili ang korupsyon. May bago mang presidente, senador o mayor, ang korupsyon makakahanap pa rin ng paraan. Yan ang 5 sa pinakamatibay na dahilan kung bakit hindi natitinag ang korupsyon sa Pilipinas. Political dynasties, weak justice system, utang na loob, poverty at lack of education at tolerance. Isang kompletong combo meal na ayaw natin pero lagi nating nakukuha. Pero tandaan, ang korupsyon hindi mawawala sa isang araw lang. Kailangan ng pagbabago sa mindset, sistema at syempre tayo mismo. Kung gusto natin ng pagbabago, dapat hindi lang sa Facebook run nagtatapos. At kung mas mahalaga sa iyo ang politiko kaysa bayan, ikaw ang totoong problema. Ito ang Tito Jones TV nagsasabing, hindi lahat na magnanakaw ay umaakyat ng bahay. Yung iba, umaakyat ng pwesto. Kayo na bahala magdagdag, marami pang ibang dahilan na alam mo. And see you sa susunod na kwento. Shout out Jorelyn Sugano and Yuri Silva from Negros Occidental. Kina 3rd, 4th, Antonio at Harley from Muntinlupa City. Kay Fel Abubakar ng Balingasag, Misamis Oriental. At kay Hamdan Lucas. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.